Saang lugar ho dapat manalangin? Sa templo, sa silid, o titingala na lang ho sa langit? Alam mo, kahit saan pwedeng manalangin ng tao. Kahit saan. 18:20 ng Mateo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Kung saan, irrespective of the place, kahit saan yun. Bawa, sa bundok, may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, nandun ako sa gitna nila. I am in the midst of them. Wherever 2 or 3 is gathered in my name, I am in the midst of them. Halimbawa, dito, pwede tayong manalangin dito dahil may 2 o 3. O kaya, kahit sa kwarto, kung ikaw ay nag-iisa, pwede rin. Halimbawa, nasa barko ka, ibig mo sabihin, halimbawa, nasa barko ka, bumabagyo, pupunta ka pa sa templo, paano nga, makakarating ka pa kaya sa templo pagka lumubog yung barko? Hindi na. Kaya ang Diyos, kahit saan ka nandun, pwede ka niyang mapakinggan. Natatanda mo yung kanta, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Diba? Tama yun na kahit na napakalakas ng bagyo, manalangin ka, maririnig ng Diyos yung panalangin mo. Diba? Na kahit saan pwedeng manalangin. Pero para sabihin na pupunta ka pa sa templo, not necessarily. Pero kailangan pumunta. Kung halimbawa may pagkakatipo ng magkakapatid, pupunta ka. But not necessarily to pray. We can pray in temples, but not necessarily praying only in temples. We can pray anywhere, so long na meron kang tamang pananampalataya sa Diyos. Kasi kung halimbawa, manalangin ka man, wala namang sa tamang pananampalataya, hindi ka rin naman papakinggan ng Diyos pagka puro kalokohan ang ginagawa mo 9:31 ng Juan. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat? Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Sabi sa Biblia. Kaya pagkalbaw, lasing ka araw-gabi, manalangin ka man, hindi nakikinig ang Diyos. At alam mo ba, ang ginagawa ng Diyos para wag siyang makapakinig ng panalangin ng mga lasing at saka ng mga tarantado? Pakinggan mo. Sa 44 ng Panaghol. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Kita mo, nagtatakip ang Diyos ng ulap para wag makadaan yung panalangin ng mga tarantado. Yung mga masasamang tao, kasi nasa 28:13 yan ng kawikaan basa. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Siyang naglalayo ng pakinig niya sa pakikinig ng kautusan ng Diyos, pati kanyang panalangin karumal-dumal. Hindi, kasuklam, naiinis lang ang Diyos. Parang ganito. Pag ang mangungulit sa'yo, yung mahal mong anak, Mami, bili mo na ako. Mahal mo yung anak mo. Kahit wala kang pera, mangungutang ka, bibili mo yun. Mahal mo yun Pero ang mangungulit sa'yo, yung mga batang kinaiinisan mo, di mo naman kaano-ano, ibili mo ka kaya, baka ipahagat mo pa sa aso yun di ba, no? Ganon din ang nararamdaman ng Diyos pag ang taong lumalapit sa Kanya ay ayaw makinig sa Kanyang kautusan. Yung mga taong masasama, yung mga puser ng shabu, manalangin man yon, ayaw pakinggan ng Diyos. Kaya nga, para wag niyang mapakinggan dahil malakas ang tinga niya nagbabalot siya ng ulap sa kanyang sarili para wag makadaan ang anumang panalangin. Sabi kay propeta ng Jeremias. Kaya hindi lahat pinakikinggan ng Diyos. Alam mo pa ang dahilan nun, kung ba't hindi nakikinig ang Diyos doon sa mga masasama? Sa 46 ng Lucas. Basa. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon?
Panginoon. Panginoon, at hindi naman ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Pakiulit mo nga. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Akala ko binawasan mo ng isa yung Panginoon eh. Eh, bawal yung magbawas at magdagdag eh, no? Ba't nyo ikaw ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Hindi naman nyo ginagawa ang aking sinasabi. Sa mga tweet, tumawag ka man ang tumawag, hindi mo naman ginagawa yung salita ni Kristo, hindi ka rin niya papakinggan. Yun yun, Iha. Naintindihan mo na? Ano ba yung tanong niya? Kalimutan ko tanong. Pananalangin po. Kung saan ho dapat Sa templo. manalangin. Kung saan. O, yun Kung nga, saan, sagot ko na yun, dinagdagan ko lang.